500,000. Iyon ang presyo ng buhay ng nanay niya. Nakatitig si Hazel sa piraso ng papel na hawak niya, ang final notice ng ospital, at pakiramdam niya ay huminto ang pag-ikot ng mundo habang unti-unting lumalabo ang mga ngaletra dahil sa luhang namumuo sa kanyang mga mata. Wala nang ibang tunog siyang naririnig, kundi ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang nakapapaso na katotohanan na sa loob ng 24 na oras, kung hindi siya makakapagbayad, ititigil ng mga doktor ang gamutan sa kanyang ina. Napahigpit ang hawak ni Hazel sa papel hanggang sa malukot ito sa kanyang palad. Nakasandal siya sa malamig na pader ng hallway ng ospital. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng lupa. Bakit ganito kalupit ang tadhana? Ginawa naman niya ang lahat. Nagtrabaho siya ng 3 racket sa isang araw. Halos hindi na siya natutulog. Binenta na niya ang lahat ng kagamitan sa bahay, pati na ang kaisa-isang kwintas na pamana ng kanyang ama. Pero kulang pa rin. Sobrang kulang. Tumingin siya sa salaming bintana ng ICU. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakakabit sa iba't ibang makina. Ang payat-payat na nito. Ang dating masiglang mukha na laging nakangiti sa kakanya tuwing umuuwi siya galing trabaho ay maputla na ngayon at halos walang buhay. Bulong ni Hazel at tuluyan ng pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako. Wala akong kwentang anak. Hindi kita kayang iligtas. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol ng walang boses. Ang sakit. Sobrang sakit na parang pinipiga ang puso niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa sa langit. Pero alam niyang walang sasagot. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at kinuha ang lumang cellphone na basag na ang screen. Isang unknown number. Huminga siya ng malalim bago sinagot ito. Iniisip na, baka isa na naman itong collector ng utang. Hello? Nanginginig ang boses na sagot niya. Miss Hazel Ramos? Isang boses ng lalaki, malamig at formal, ang nasa kabilang linya. Alam namin ang sitwasyon ng nanay mo at alam namin na kailangan mo ng 500,000 ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Hazel. Tumayo siya bigla, halos mabitawan ng cellphone. Sino? Sino po ito? Paano niyo nalaman? Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng lalaki. Ang mahalaga ay may offer kami sa'yo. Isang solusyon na hindi lang sasagot sa operasyon ng nanay mo, kundi magbibigay din sa'yo ng sapat na pera para hindi ka na maghirap habang buhay. Tumahimik ang paligid. Rinig na rinig ni Hazel ang mabilis na tibok ng puso niya. Solusyon? Pera? Parang panaginip. O baka isang patibong. Anong kapalit? Tanong niya. Kinakabahan pero umaasa. Pumunta ka sa De La Vega Tower sa Makati. Ngayon din, hihintayin ka namin sa penthouse. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Bago pa man makasagot si Hazel, naputol na ang tawag. Nakatulala siya sa kawalan. De La Vega Tower? Ang building ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas? Anong kailangan nila sa isang hamak na tulad niya? Muli siyang tumingin sa kanyang ina sa loob ng ICU. Nakita niya ang paggalaw ng dibdib nito, mabagal at hirap. Wala siyang choice, kahit anong kapalit, kahit ibenta pa niya ang kaluluwa niya, gagawin niya para sa nanay niya. Makalipas ang 1 oras, nakatayo si Hazel sa harap ng isang dambuhalang pinto na gawa sa mahogany. Nasa penthouse na siya ng De La Vega Tower. Ang lamig ng aircon dito ay iba sa lamig ng ospital. Ito ay lamig ng yaman, lamig ng kapangyarihan. Bumukas ang pinto, isang lalaking nakasuit ang nagpapasok sa kanya. Pasok, Miss Ramos. Hinihintay ka na ni Sir Leandro. Pumasok si Hazel ng dahan-dahan. Ang opisina ay kasing laki ng buong bahay nila sa probinsya. Puno ito ng mga librong nakapila ng maayos, mga mamahaling painting at isang malaking glass wall
na nagpapakita ng view ng buong Metro Manila na puno ng ilaw. Sa gitna ng kwarto, nakaupo sa likod ng isang malawak na itim na mesa ay isang lalaki, si Leandro de la Vega. Nakita na siya ni Hazel sa mga magazine at balita, pero iba pala ang aura nito sa personal. Gwapo ito, oo. Matangos ang ilong at matipuno ang katawan na bakat sa suot nitong puting long sleeve shirt. Pero ang mga mata nito ay parang yelo. Walang emosyon, walang init. Hindi man lang ito tumingin sa kanya noong pumasok siya. Patuloy lang ito sa pagbabasa ng isang dokumento. Maupo ka. Utos nito nang hindi inaangat ang tingin. Ang boses niya ay malalim at may awtoridad na hindi pwedeng suwayin. Umupo si Hazel sa silyang nasa harap ng mesa. Naramdaman niya kung gaano siya kaliit sa harap ng lalaking ito. Ang suot niyang kupas na t-shirt at maong ay parang basahan kumpara sa karangyaan ng paligid. Ibinaba ni Leandro ang dokumento at sa wakas, tumingin siya kay Hazel. Ang titig niya ay parang sinusuri ang buong pagkatao ni Hazel. Tinitignan kung may depekto ang isang produktong bibilhin. Straight to the point na tayo, Miss Ramos. Panimula ni Leandro. Kailangan mo ng pera. Kailangan ko ng anak. Natigilan si Hazel. Pipo? Anak? Kailangan ko ng tagapagmana bago ako mag-30 anyos. Yun ang rule ng board. Kung hindi, mawawalan ng kontrol ang pamilya ko sa kumpanya. Paliwanag ni Leandro na parang nagbabasa lang ng weather report. Walang damdamin. Ayokong mag-asawa. Ayokong magkaroon ng relasyon. Ang kailangan ko lang ay isang babaeng magdadala ng anak ko. Napahawak si Hazel sa laylayan ng damit niya. Sa surrogacy po ba ang ibig niyong sabihin? Oo, pero hindi ordinaryong surrogacy. Tumayo si Leandro at naglakad palapit sa glass wall, nakatalikod kay Hazel. Titira ka sa bahay ko. Susundin mo lahat ng utos ko. Kakainin mo ang ipapakain ko. Bawal kang umalis hanggat hindi mo na ipapanganak ang bata. At pagkapanganak mo, humarap siya muli kay Hazel. Ang mukha ay seryoso. Ibibigay mo sa akin ang bata at aalis ka na parang walang nangyari. Hindi mo siya pwedeng balikan. Hindi mo siya pwedeng kilalanin. Nanlamig si Hazel. Ang bigat ng hinihingi nito. Magdadala siya ng sanggol sa sinapupunan niya ng 9 na buwan. Mararamdaman niya ang bawat sipa. Tapos iiwan niya lang ito. Pera lang ang habol mo, di ba? Dagdag ni Leandro, na tila nabasa ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Kumuha ito ng isang folder at inilapag sa harap ni Hazel. 5 milyon, cash. Ngayon din? 5 milyon. Umikot ang paningin ni Hazel. 5 milyon. Hindi lang nito mababayaran ang operasyon ng nanay niya. Mabibili pa niya lahat ng gamot, makakapagpatayo sila ng negosyo, at hindi na muling maghihirap ang nanay niya. Sir, nanginginig ang boses ni Hazel. Bakit po ako? Marami namang ibang babae dyan na mas... Dahil malinis ang medical record mo, putol ni Leandro. Dahil galing ka sa probinsya at wala kang impluensya, dahil desperada ka. At ang mga taong desperado, Miss Ramos, sila ang pinakamadaling kausap dahil wala silang choice. Ang sakit ng mga salita nito. Parang sinampal siya ng katotohanan. Tama si Leandro. Wala siyang choice. Desperada siya. Naalala niya ulit ang mukha ng nanay niya sa ospital. Ang tunog ng makina. Ang takot na baka pagbalik niya, wala na ito. Ano ba naman ang 9 na buwan ng buhay niya kumpara sa buhay ng taong nagluwal sa kanya? Ano ba naman ang dignidad niya kung kapalit naman nito ay ang kaligtasan ng ina niya? Dahan-dahang inabot ni Hazela ang folder. Binuksan niya ito at nakita ang kontrata. Ang daming nakasulat, pero iisa lang ang intindi niya. Binibenta niya ang katawan niya para sa isang buhay. Sige po, bulong ni Hazel. Halos hindi lumabas ang boses. Tinatanggap ko po. May kinuha si Leandro sa drawer at naglabas ng isang tseke. Ibinigay niya ang ballpen kay Hazel. Pirmahan mo. Kinuha ni Hazel ang ballpen.
Nanginginig ang kamay niya habang inilalapit ito sa papel. Pumikit siya ng mariin, humiling ng tawad sa Diyos, at mabilis na pinirmahan ang pangalan niya. Hazel Ramos. Ang tunog ng ballpen sa papel ay parang tunog ng pagsasarado ng isang rehas na bakal. Tapos na. Nakatali na siya. Kinuha ni Leandro ang kontrata at tinignan ito sandali bago inilagay sa folder. Pagkatapos ay inabot niya ang tseke kay Hazel. Ipadadala ko ang driver ko para samahan ka sa ospital at bayaran ng bills. Bukas na bukas din, lilipat ka na sa bahay ko. Tumango lang si Hazel. Hawak ang tseke na parang ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Tumayo siya, handa nang umalis para takasan ang nakakasakal na presensya ni Leandro. Miss Ramos! Tawag muli ni Leandro bago pa man siya makahawak sa doorknob. Napahinto si Hazel at lumingon. Nakatayo si Leandro sa tapat ng kanyang mesa. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon. Ang tingin niya ay mas matalim kaysa kanina. Tumatagos hanggang sa kaluluwa ni Hazel. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito, ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Naamoy ni Hazel ang pabango nito. Amoy ng mamahaling kolon at tabako. Yumuko si Leandro ng kaunti para magpantay ang mga mata nila. Ang boses niya ay mababa, halos pabulong, pero puno ng babala na nagpatayo ng balahibo ni Hazel. Tandaan mo ito, Hazel. Malinaw ang nasa kontrata. Katawan mo lang ang kailangan ko, hindi ang puso mo. Tumigil ang mundo ni Hazel sa mga sandaling iyon. Bawal kang ma-inlove sa akin, pagdidiin ni Leandro. Ang mga mata ay walang awa. Dahil sa sandaling maramdaman kong may nararamdaman ka na, tatapusin ko ang kasunduan at mawawala sa iyo ang lahat. Naiintindihan mo? Napalunok si Hazel. Ang puso niya ay kumalabog sa takot. Tumango siya ng dahan-dahan. Opo o sir. Good. Makakaalis ka na. Pagtalikod ni Hazel at paglabas ng pinto, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Pero alam niya, simula pa lang ito. Nakatakas nga siya sa kamatayan ng nanay niya, pero parang pumasok naman siya sa isang kulungan na bantay sarado ng isang demonyong may mukha ng anghel. Ang katahimikan. Iyon ang pinakamahalagang pag-aari ni Leandro. Sa loob ng malawak niyang mansyon sa Forbes Park, ang katahimikan ay hindi lang basta kawalan ng ingay. Ito ay simbolo ng kanyang kontrol. Walang kalat, walang gulo, walang emosyon na hindi inaasahan. Bawat gamit, bawat muebles ay nasa tamang lugar. Pero ngayong gabi, nasira ang katahimikang yon. Nasa library siya, sinusubukang magbasa ng report para sa board meeting bukas nang marinig niya ang tunog ng mga gulong ng maleta sa marmol na sahig. Clag, clag, clag. Ang tunog ay magaspang, nanggagaling sa isang mumurahing maleta na siguro ay ilang taon na ang tanda. Napapikit si Leandro at hinilot ang kanyang sentido. Nandito na siya. Ang babaeng binayaran niya. Tumayo siya at lumabas ng library. Sa Grand Foyer, nakita niya si Manong Carding, ang kanyang mayordomo, na inaasikaso ang pagpasok ng isang maliit na bulto. Si Hazel, nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong na palda. Yakap-yakap nito ang isang lumang bag na parang takot na mawala ito. Sa gitna ng matatayog na haligi at kumikinang na chandelier ng mansyon, mukha itong ligaw na pusa na napadpad sa palasyo ng hari. Isang mantsa sa perpektong litrato ng buhay ni Leandro. Sir Leandro, bati ni Manong Carding. Nandito na po si Miss Hazel. Tumingala si Hazel. Nang magtama ang paningin nila, nakita ni Leandro ang takot sa mga mata nito. Good. Mas madaling pasunurin ang taong takot. Dalhin ang gamit niya sa guest room sa ibaba. Malamig na utos ni Leandro. Hindi siya ngumiti. Hindi siya bumati. Magandang gabi po, sir. Mahinang bati ni Hazel. Hindi sumagot si Leandro. Nilapitan niya ito ng kaunti. Iilan lang ang rules ko dito, Hazel. Sabi niya habang nakapamulsa. Una, huwag kang pakalat-kalat kapag may bisita ako.
Pangalawa, huwag mong pakialaman ang mga gamit na hindi sayo. At pangatlo, tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Huwag kang maging sagabal sa buhay ko. Nandito ka para magbuntis, hindi para maging part ng pamilya. Nakita niyang napalunok si Hazel. Tumango ito ng mabilis. Opo, sir. Maliwanag po. Tinalikuran na niya ito at bumalik sa library. Akala niya, matatapos na doon ang abala. Pero nagkamali siya. Oras ng hapunan. Nakaupo si Leandro sa kabisera ng mahabang dining table. Ang mesa ay gawa sa mahogany, sapat ang haba para sa 12 tao, pero mag-isa lang siyang kumakain gabi-gabi. Sanay na siya. Gusto niya ito. Hinihiwa niya ang kanyang medium rare steak nang bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Hazel. May dala itong maliit na plato. Ang amoy na kasunod nito ay agad na kumalat sa air-conditioned na dining room. Amoy ng isda? Maalat na isda. Napatigil si Leandro sa paghiwa. Kumunot ang noo niya. Lumapit si Hazel. Alanganin ang mga hakbang. Sir, sabi po ni Manong Carding kumakain na daw po kayo. Naisip ko po, baka gusto niyo pong tikman. Inilapag ni Hazel ang plato sa dulo ng mesa, malayo kay Leandro pero sapat para makita niya kung ano ito. Pritong tuyo at sinangag. Tinitigan niyo ni Leandro na parang isang alien na bagay na bumagsak sa mesa niya. Ano yan? Tanong din niya. Bagamat alam naman niya kung ano yon. Tuyo po, sagot ni Hazel. Pilit nang ngumingiti kahit nanginginig ang boses. Galing po sa probinsya namin. Masarap po yan sa suka. Naisip ko lang po baka magsawa kayo sa steak. Natawa si Leandro ng mahina. Isang tawang walang humor. Sa tingin mo ba? Simula niya, habang dahan-dahang ibinababa ang tinidor at kutsilyo, kumakain ako ng ganyan. Nawala ang nangiti ni Hazel. Papasensya na po. Akala ko lang. Hindi ako nagbabayad ng milyon para pakainin mo ako ng pagkain ng mahirap, Hazel. Mariing sabi ni Leandro. Ialis mo yan sa harap ko. Ang baho-baho. Parang sinaksak si Hazel sa narinig. Nakita ni Leandro ang pamumula ng mukha nito. Hiya at sakit na magkahalo. Mabilis nitong kinuha ang plato. Sorry po, sir. Hindi na po mauulit. Tumalikod ito at nagmamadaling bumalik sa kusina. Naiwan ang amoy ng pritong tuyo sa hangin. Humahalo sa amoy ng mamahaling steak ni Leandro. Nawalan na siya ng gana. Ibinato niya ang napkin sa mesa at tumayo. Bakit ba ang hirap para sa babaeng yon na intindihin ang lugar niya? Lumipas ang ilang oras. Malalim na ang gabi, pero gising pa rin si Leandro. Hindi siya makatulog. Ito ang sumpa ng buhay niya. Insomnia. Kapag tahimik na ang lahat, doon nag-iingay ang mga demonyo sa utak niya. Ang pressure sa kumpanya, ang banta ni Tio Eduardo, ang alaala ng pagtataksil ni Samantha. Nagpasya siyang bumaba sa kusina para kumuha ng tubig. Dadaan siya sa hallway kung nasaan ang guest room. Madilim na ang buong bahay, pero may maliit na liwanag na lumalabas sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Hazel. Gising pa ito? Huminto si Leandro sa tapat ng pinto. Wala siyang balak makinig, pero narinig niya ang boses nito. Mahina, parang bumubulong. Idinikit niya ng kaunti ang tenga niya sa pinto. Lord, salamat po sa araw na ito. Boses iyon ni Hazel. Nagsasalita ito ng mag-isa? Hindi. Nagdadasal siya. Salamat po at nailigtas niyo ang nanay ko. Kayo na po ang bahala sa kanya habang wala ako. Napataas ang kilay ni Leandro. Akala niya magrereklamo ito. Akala niya isusumsumpa nito ang amo niyang masungit. Pero nagpatuloy si Hazel. At Lord, humihingi po ako ng guidance para kay Sir Leandro. Natigilan si Leandro. Bakit siya kasama sa dasal? Mukha po siyang malungkot, Lord. Alam ko po masungit siya at mayaman. Pero parang ang bigat ng dinadala niya. Sana po bigyan niyo siya ng kapayapaan sa puso. At sana po, maging healthy ang baby
na ibibigay niyo sa amin para sumaya naman po siya kahit paano. Napaatras si Leandro mula sa pinto. Parang may kung anong tumusok sa dibdib niya. Hindi sakit, kundi isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ipinagdasal siya matapos niya itong hiyain kanina sa hapunan. Matapos niya itong tratuhin na parang basahan. Sino ba ang babaeng ito? Tanga ba siya o sadyang? Mabuti lang. Inangat ni Leandro ang kamay niya. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang sabihin na ano? Na sorry? Hindi gawain ng isang De La Vega ang mag-sorry. O baka gusto niyang sabihin na huwag siyang isama sa mga dasal nito dahil hindi siya naniniwala sa Diyos. Nakatigil ang kamay niya sa ere, ilang pulgada mula sa kahoy na pinto. Sa loob ng ilang segundo, nanatili siya doon, nakikinig sa katahimikan na sumunod sa dasal ni Hazel. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Leandro na medyo gumaan ang bigat sa dibdib niya. Ang boses ni Hazel, may dala itong kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera niya. Ibinaba ni Leandro ang kamay niya nang hindi kumakatok. Umiling siya, sinusubukang iwaksi ang nararamdaman. Pagod lang ito. Kulang lang ako sa tulog, kumbinsi niya sa sarili. Wala akong kailangan sa mga dasal ng isang probinsyana. Ang kailangan ko ay ang anak na dala niya. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi na siya tumuloy sa kusina para kumuha ng tubig. Nawalan na siya ng uhaw. Bumalik siya sa taas. Ang bawat hakbang niya ay tahimik sa makapal na carpet. Pagpasok niya sa kanyang master bedroom, sinalubong siya muli ng pamilyar na lamig at dilim. Humiga siya sa kanyang malaking kama, nakatingin sa madilim na kisame. Karaniwan, sa oras na ito, puno ng ingay ang utak niya. Mga numero, mga estratehiya, mga mukha ng taong gusto siyang ibagsak. Pero ngayong gabi, isa lang ang naririnig niya sa isip niya. Ang boses ni Hazel. Ang sinseridad sa pagtawag nito sa Diyos para sa kapayapaan niya. Bakit ganoon? Sa dinami-dami ng tao na gustong mapalapit sa kanya dahil sa pera at apelyido niya, ang nag-iisang tao na itinaboy at hiniya niya kanina, ang siya pang nagmamalasakit sa kanya ng totoo? Inilagay ni Leandro ang braso niya sa ibabaw ng kanyang mga mata. Bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko kapag naririnig ko ang boses niya? Tanong niya sa sarili. Isang tanong na kinakatakutan niyang sagutin. Pumikit siya. At sa gabing iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi dinalaw ng bangungot si Leandro. Sa halip, nakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. 3 buwan. 3 buwan na ang nakalipas mula noong pinirmahan ko ang kontratang iyon. At sa loob ng 3 buwan na paninirahan ko sa mansyon ng mga De La Vega, natutunan ko ang sining ng pagiging invisible. Ako ay naging anino sa loob ng bahay. Gigising ako ng maaga, kakain ng mag-isa, at sisiguraduhin kong hindi kami magkakasalubong ni Sir Leandro. Iyon naman ang gusto niya. 'Di ba? Ang magbayad ng isang babaeng magbubuntis pero hindi eksena sa buhay niya. Hinaplos ko ang tiyan ko. Medyo bumubukol na ito. Baby, kumapit ka lang dyan ha? Bulong ko habang nakatingin sa salamin. Para ito sa lola mo. At para na rin sa daddy mo na ubod ng sungit. 11:00 na ng gabi. Rinig na rinig ko ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Kumukulog at kumikidlat, parang galit ang langit. Pero mas nakakatakot ang katahimikan sa loob ng mansyon. Hindi pa lumalabas si Sir Leandro sa home office niya mula kaninang umaga. Dala ang isang tray ng pagkain, sopas na niluto ko kanina. Naglakad ako papunta sa tapat ng pinto ng opisina niya. Alam ko ang rule, bawal istorbohin. Pero hindi pa siya kumakain ng hapunan. At narinig ko kay Manong Carding na masama daw ang pakiramdam ni Sir kanina. Huminga ako ng malalim at kumatok ng mahina. Tok, tok. Walang sumagot. Sir? Tawag ko, medyo nilakasan ko ang boses.
Dinalhan ko po kayo ng pagkain, iiwan ko na lang po dito sa labas. Wala pa ring sagot. Kinabahan ako bigla. Hindi ugali ni Sir Leandro ang hindi sumagot. Kahit man lang sigawan ako ng, "Umalis ka dyan," ay gagawin niya kung naiirita siya. Pero ngayon, tahimik. Sobrang tahimik. Hinawakan ko ang seradura ng pinto. Hindi nakalak. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang lamig ng aircon ang sumalubong sa akin. Parang freezer. Madilim sa loob. Tanging ang ilaw lang ng lampshade sa mesa ang nakabukas. "Sir Leandro?" Nakita ko siya. Nakasubsob ang mukha niya sa ibabaw ng nagkalat na mga papeles. Mabilis akong pumasok at ibinaba ang tray sa side table. Nilapitan ko siya. "Sir!" Tinapik ko ang balikat niya. Hindi siya gumalaw. Hinawakan ko ang braso niya at napaso ako sa init. Inaapoy siya ng lagnat. Ang puti niyang long sleeve shirt ay basang-basa ng pawis kahit napakalamig ng kwarto. "Diyos ko po," bulong ko. Sinubukan ko siyang gisingin pero ungol lang ang isinagot niya. Masyado siyang mabigat para buhatin ko papunta sa kwarto niya. Nagmamadali akong kumuha ng blanket sa sofa sa gilid ng opisina at ikinuha ito sa kanya. Pinatay ko ang aircon. Tumakbo ako sa kusina para kumuha ng maligamgam na tubig at bimpo. Sa mga sumunod na oras, ako ang naging nurse niya. Pinunasan ko ang mukha niya, ang leeg niya, ang mga braso niya. Dahan-dahan, maingat, na para bang isang mamahaling porselana ang hawak ko. Sa bawat dampi ng bimpo, nakikita ko ang pagluwag ng pagkakakunot ng noo niya. Ngayon ko lang siya natitigan ng ganito kalapit nang hindi siya nakatingin ng masama sa akin. Ang amo pala ng mukha niya kapag tulog. Walang bakas ng galit. Walang halong pagyayabang. Ang mahahabang pilikmata niya ay nakapatong sa pisngi niya at ang mga labi niyang laging nakaismid ay medyo nakaawang. Para siyang anghel na pagod sa pakikipaglaban sa mundo. Napabuntong hininga ako. "Bakit ba pinapahirapan mo ang sarili mo, sir? Nasa iyo na ang lahat, pero bakit parang kulang na kulang ka pa rin?" Inayos ko ang blanket sa dibdib niya. Aalisin ko na sana ang kamay ko nang bigla niya itong hinawakan. Napapitlag ako. Ang higpit ng hawak niya. Mainit ang palad niya, pero nanginginig. "Huwag!" Ungol niya. Nakapikit pa rin ang mga mata. Ang boses niya ay basag at puno ng pagmamakaawa. "Huwag mo akong iwan." Bumilis ang tibok ng puso ko. Kinausap niya ba ako? Nanaginip ba siya tungkol sa akin? Sa loob ng isang segundo, umasa ang tanga kong puso na baka nakikita niya ang pag-aalaga ko. Hinawakan ko pabalik ang kamay niya gamit ang dalawang kamay ko. "Nandito lang ako, sir. Hindi ako aalis. Magpagaling ka." Humigpit lalo ang hawak niya, tila takot na bumitaw. At pagkatapos, bumulong siya ulit. Isang pangalan na nagpatigil sa paghinga ko. "Sam, sa mata, mahal na mahal kita. Please, bumalik ka na." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang init na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng kirot at lamig. Samantha, ang ex niya. Ang babaeng pinanggalingan ng lahat ng lamig sa puso niya. Dahan-dahan kong inalis ang mga kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Ang kirot ay mabilis na lumipat sa aking lalamunan. Sinasakal ang anumang boses na gusto kong ilabas. "Ano ba ang inaasahan mo, Hazel?" Sigaw ng isip ko. "Ikaw? Isa ka lang incubator." Ang puso niya. Pag-aari pa rin ng iba. Umiyak na naman ako. Nang walang boses, hinayaan kong dumaloy ang luha sa pisngi ko habang tinitigan ko ang lalaking hindi kailanman magiging akin. Pero hindi ko pa rin siya magawang iwanan. Kahit masakit pakinggan ang tawag niya sa iba, hindi ko kayang iwanan siyang mag-isa sa ganitong lagay. Umupo ako sa sahig, isinandal ang ulo ko sa gilid ng mesa. Ang init ng katawan niya ay bahagyang dumampi sa akin. Dahan-dahan, unti-unti. Nakalimutan ko ang sakit at nakatulog ako dahil sa pagod at antok. Hindi ko na malayang nakatulog ako. Nagising na lang ako
dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Parang may dumadampi sa ulo ko. Mainit, mabigat. Gumagalaw ng dahan-dahan. Idinilat ko ang mga mata ko. Malabo pa ang paningin ko dahil sa antok, pero naramdaman ko agad ang sakit ng leeg ko mula sa posisyon ko sa sahig. Inangat ko ang ulo ko at nanlaki ang mga mata ko. Gising na si Leandro. Nakaupo siya ng tuwid sa swivel chair niya, nakatingin sa akin. Ang lagnat niya ay mukhang bumaba na at ang mga mata niya ay hindi na maputla. Pero ang mas nakakagulat ay ang kamay niya. Ang kamay niya ay nakapatong sa ulo ko. Hinahaplos niya ang buhok ko. Nang magtama ang mga mata namin, hindi niya inalis ang kamay niya. Wala yung pamilyar na lamig sa mga mata niya. Sa halip, may ibang emosyon doon. Pagkamangha, pasasalamat. Napatulala ako sa kanya, hindi makagalaw, habang ang mga daliri niya ay dahan-dahang sinusuklay ang buhok ko. Ang tagal ng titigan namin, halos walang hanggan. Biglang lumiwanag ang mukha niya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Hindi isang nangiting mayabang, kundi isang nangiting malungkot. Bakit hindi mo ako iniwan? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Parang bulong. Hindi ako nakasagot. Pero bago pa man ako makahinga, biglang nagring ang cellphone ni Sir Leandro sa ibabaw ng kanyang mesa. Kinuha niya ito at nang makita niya ang pangalan sa screen, mabilis na nawala ang nangiti sa kanyang labi. Ang init ng haplos niya ay biglang naglaho. Ang mga mata niya ay bumalik sa pagiging yelo. Binitawan niya ang ulo ko na parang nakuha niya na ang kailangan niya sa akin. Kinuha niya ang cellphone. Samantha! Tanong niya sa kabilang linya. Napakagatlabi ako. Samantha, bakit ka tumawag? Tanong ni Leandro. Ang boses niya ay malamig, pero may bakas ng pamilyaridad na hindi ko maintindihan. Nakinig si Leandro. Pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon niya. Naging seryoso. Nasaan ka? Saan mo ako gustong makita? Tiningnan ako ni Leandro. Ang tingin niya ay walang emosyon na para bang wala lang ako doon. Sige, sabi ni Leandro, ibinaba ang boses niya. Hihintayin kita. Pero tandaan mo, 1 oras lang. Pinatay niya ang tawag at ibinalik ang cellphone sa mesa. Nilingon niya ako. Umalis ka na. Ibinalik na ang serbisyo at maghugas ka ng kamay. Utos niya, malamig na malamig. Tinanong ko ang sarili ko kung ang init na naramdaman ko kanina ay gawa-gawa ko lang. Isang panaginip lang. Tumayo ako ng matigas ang katawan. Tila naging bato. Sino po ang kausap niyo, sir? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi siya tumingin sa akin. Abala siya sa pag-aayos ng damit niya. Wala kang pakialam, sagot niya. Tungkol ito sa nakaraan. Ngayon, lumabas ka na. Ayoko ng istorbo. Ngunit habang papunta na ako sa pinto, may nakita ako sa ilalim ng mesa niya. Isang dokumento na nakabuklat. Pinilit kong huwag tumingin. Sinubukan kong maglakad palayo. Pero parang may bumulong sa akin. Huwag kang magpakatanga. Hazel! Inikot ko ang paningin ko sa dokumento habang papalabas ako. Nakuha ko ang ilang salitang nakasulat sa malalaking font. Termination clause. Marriage. Succession. At sa ilalim nito ang lagda ni Samantha. Hindi ko na inintindi ang iba pa. Mabilis akong lumabas. Pero habang papasara ko ang pinto, narinig ko ang boses ni Leandro nagmamadaling tumawag sa isang tao. I-check mo ang lahat ng flight sa Singapore. Kailangan ko ng detalyadong report sa lahat ng transaction ni Samantha Alcantara nitong huling 6 na buwan. Samantha Alcantara. Singapore. Bumaba ang kamay ko sa tapat ng tiyan ko. Hinawakan ng bata. Anong plano niya? Bakit bigla siyang bumalik? Dahan-dahan akong naglakad palayo. Pakiramdam ko ay lalo akong lumiliit. Ang puso ko ay bumigat. Ang babala ni Leandro sa unang gabi ay biglang bumalik sa akin. Bawal kang ma-in love sa akin. At ngayon,
Ang pagbabalik ng babaeng pinili niya noon ay parang isang malaking sign na tama ang lahat ng babala niya. Nakatayo ako sa labas ng pintuan niya. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa simula. Mag-isa at takot. Pero hindi na ako mag-isa. May kasama na akong buhay sa loob ko. Baby, bulong ko. Mukhang kailangan nating maging matatag. May digmaan yatang nagbabalik sa bahay na ito. Kinabukasan, maaga pa lang, nasa De La Vega boardroom na si Leandro. Ang sakit ng ulo niya ay nawala na, napalitan ng pamilyar na bigat ng responsibilidad. Hindi siya nakatulog ng maayos, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa pag-iisip. Hindi lang tungkol kay Samantha, kundi tungkol din kay Hazel, ang pag-aalaga nito kagabi. Ang katahimikan nito nang magising siya, at ang takot sa mga mata nito nang marinig ang pangalan ni Samantha. Hindi siya sanay na may nag-aalaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ang lahat sa mundo niya ay may presyo. Kalimutan mo siya, Leandro. Isa siyang obligasyon, hindi kaibigan. Bulong niya sa sarili. Ang boardroom ay puno ng tensyon. Si Tio Eduardo de la Vega, ang tiyuhin niyang ubod ng inggit ay nakaupo sa kabilang dulo, nag-aabang ng pagkakamali niya. Leandro, simula ni Tio Eduardo, ang boses ay formal pero may halong panunuya. Nasaan ang fiancé mo? Hindi ba't dapat nating ipakilala sa lahat ang ina ng magiging tagapagmana? Napahigpit ang hawak ni Leandro sa ballpen. Alam niyang ito ang trump card ni Eduardo. Ang batas ng pamilya. Nagpapahinga siya, Tio. Hindi mo ba nakikita na buntis siya? Sagot ni Leandro. Pinanatiling kalmado ang boses. O nagpapahinga? Tumawa si Eduardo. Isang tawang malakas at nakakainsulto. Dapat siyang mag-ingat. Baka hindi siya fit para dalhin ang isang De La Vega. Dapat ay isang babae na talagang may dugong asul ang nagdadala ng susunod na pinuno. Hindi ba't alam mo ang tungkol sa mga usap-usapan, Leandro? Ang mga chismis tungkol sa surrogacy? Masisira ang pangalan ng pamilya natin. Umuusok na si Leandro sa galit. Alam niyang matagal nang nakikipagsabwatan si Tio Eduardo sa ibang board members. Naghahanap lang sila ng butas. Tio Eduardo, malamig na sabi ni Leandro, ang kalusugan ng aking asawa at anak ang priority ko. At kung magpapatuloy ka sa pag-iingay na yan, ipapahuli kita sa security. Ang asawa mo? Tumayo si Eduardo. Ang ibig mo bang sabihin ay ang babaeng yan na binayaran mo para... Bago pa man matapos ni Eduardo ang pangungusap, biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Napalingon ang lahat. Nakatayo si Hazel sa pinto. Nakasuot siya ng isang simpleng beige dress, pero ang tiyan niya ay kitang-kita. Ang mukha niya ay seryoso. Walang bakas ng pagiging probinsyana na nakita ni Leandro noong una. Sa halip, may taglay itong dignidad na hindi maikakaila. Anong ginagawa niya dito? Nag-alala si Leandro, pero kasabay ng pag-aalala ay isang kakaibang pakiramdam ng paghanga. Naglakad si Hazel papasok, dahan-dahan at tumayo sa tabi ni Leandro. Tiningnan siya ni Leandro. Nagtataka. Hazel, anong ginagawa mo? Huwag po kayong mag-alala, sir. Bulong ni Hazel. Hindi inalis ang tingin sa board members. Pagkatapos, humarap siya kay Tio Eduardo, direkta. Tito Eduardo, tama po kayo. Nagsalita si Hazel. Malinaw at matapang ang boses na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ako isinilang na may dugong asul. Wala akong milyon-milyong pera o lupain na ipagmamalaki. Ang mayroon lang ako ay ang karangalan ng pagiging ina ng magiging tagapagmana ng apeliidong ito. Napatawa si Eduardo. At sa tingin mo, ang karangalang iyan ay sapat na... Hindi po ako ang sumisira sa apelidong De La Vega, putol ni Hazel, kundi kayo. Kayo at ang mga kasamahan ninyong naghahanap ng butas sa pamilya. Imbes na magtrabaho para sa kumpanya,
Kung ang pagiging may dugong asul ay nangangahulugan ng pagiging sakim, inggit, at pagtataksil, mas gugustuhin ko na lang pong manatiling probinsyana na may malinis na puso. Umugong ang bulungan sa silid. Ang ilang board members ay nagulat. Ang iba ay napatingin kay Tio Eduardo na parang hindi makapaniwala sa narinig. Nanlamig si Tio Eduardo. Sino ka sa tingin mo para pagsabihan ako, babae? Isa ka lang. Ako po ang nagdadala ng apo ng mga magulang ni Sir Leandro. Pinutol ulit ni Hazel at ang boses niya ay naging matatag, walang takot. Dahil sa akin, magpapatuloy ang linya ng De La Vega. Hindi ko po inuubos ang pera ng pamilya sa pag-iinom at pagsusugal tulad ng ibang board members. Ang tanging intensyon ko ay ang protektahan ang kinabukasan ng pamilyang ito, isang bagay na hindi ko nakikita sa mga mata ninyo. Sa sandaling iyon, ramdam ni Leandro ang bigat ng tingin ng lahat. Hindi niya kailangan ng abogado, hindi niya kailangan ng power play. Ang kailangan lang niya ay ang katotohanan at ibinigay iyon ni Hazel sa kanya. Manong Carding, malamig na utos ni Leandro, hindi na niya kinaya ang panghihiya ni Eduardo. Ilabas ang lahat ng may nakabinbing kaso ng pandaraya at paglabag sa batas ng kumpanya. Simulan natin kay Mr. Eduardo De La Vega. Nanlaki ang mata ni Tio Eduardo. Leandro, anong ginagawa mo? Ang ginagawa ko, Tio, ay ang paglilinis ng pamilya ko bago pa ito tuluyang makasira sa pamilya ko. Sagot ni Leandro. Tumingin kay Hazel at pagkatapos ay bumalik ang titig niya kay Eduardo na puno ng puot. Ang huling nakita ni Leandro ay ang paghila kay Tio Eduardo ng security. Habang nagtatawa si Eduardo sa kanya, "Hindi pa tapos yan, pamangkin, may babalik pa para sirain ka." Nang umalis ang lahat, napuno ulit ng katahimikan ang boardroom. Nilingon ni Leandro si Hazel. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Leandro. "Kasi po, sir, hindi lang ito tungkol sa inyo," sagot ni Hazel. Humihinga ng mabigat. "Tungkol ito sa bata. Hindi ako papayag na ang magiging anak ko ay lumaki sa isang pamilyang puno ng lason at kasinungalingan." Hindi umimik si Leandro. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Hazel. Hindi siya nag-ingat. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Nagpapasalamat, naaalala ang pag-aalaga nito kagabi. "Salamat, Hazel." Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Hazel ang pasasalamat na hindi formal, kundi galing sa puso. Napatingin siya sa kamay naming magkahawak. Sa gabi, pauwi na sila. Tahimik sa loob ng Rolls-Royce, pero hindi na ang katahimikan ng kawalang interes, katahimikan na puno ng mga emosyon na hindi nila kayang ilabas. Sir?" basag ni Hazel sa katahimikan. "Tungkol po pala kay Samantha." "Bakit po kayo nagtanong tungkol sa kanya kagabi?" "Balita ko po, nasa Singapore siya." Nanigas si Leandro. Damn, narinig niya pala. "Trabaho lang yun," sagot ni Leandro. Tumingin sa bintana. Pilit na iniiwasan ang tingin ni Hazel. Tungkol sa contract termination na pinirmahan niya years ago. Hindi ito nagsinungaling, pero hindi rin nagsabi ng buong katotohanan. Hindi niya sinabing ang paghahanap niya ay dahil sa suspetsa na may kinalaman ito kay Tio Eduardo. Ayaw niyang ipaalam kay Hazel na ang paghahanap niya sa ex niya ay mas importante kaysa sa pag-aalaga nito sa kanya. Tumango si Hazel. Halatang hindi kumbinsido. "Sige po." Nagpatuloy ang katahimikan. Nang makarating sila sa garahe ng mansyon, bumaba si Leandro. Tiyempong nadulas si Hazel. Sa basa-basa ang lupa. Mabilis siyang nasalo ni Leandro. Magkalapit sila. Ang mukha niya ay nasa leeg niya. Naamoy niya ang matamis na amoy ng shampoo nito. Ang bigat ng tiyan niya ay dumampi sa dibdib niya. "Mag-ingat ka," bulong ni Leandro. Ang boses ay mababa. Halos hindi marinig. Hindi siya binitawan ni Leandro. Ang tingin niya ay bumaba sa labi ni Hazel. Nagtataka siya. Ano ang pakiramdam
kung hahalikan niya ang babaeng ito. Inangat niya ang kamay niya at sa kauna-unahang pagkakataon, hinawakan niya ang pisngi ni Hazel. Ang mga mata nila ay nakatitig sa isa't isa. Wala akong pakialam sa kontrata, sabi ng puso ni Leandro. Gusto kong malaman ang pakiramdam. Dahan-dahan, inilapit ni Leandro ang mukha niya. Ang tunog ng doorbell ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang segundo, halos magdampi na ang mga labi namin ni Sir Leandro. Nararamdaman ko na ang init ng hininga niya, ang bigat ng kamay niya sa pisngi ko. Pero sa sumunod na segundo, nandoon na ulit ang pamilyar na distansya. Napalayo si Leandro. Mabilis niyang binawi ang kamay niya, tila napaso. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng init ay biglang nagdilim at napuno ng pagtataka. Sino ang pupunta dito ng ganitong oras? Bulong niya, pero parang sa sarili niya lang siya nakikipag-usap. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang dibdib ko na kumakalabog pa rin dahil sa kaba at sa isang emosyon na ayokong pangalanan. Sayang. Ang salitang yon ay umalingaw sa isip ko. Naglakad si Leandro papunta sa pinto. Binuksan niya ito. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagpasok ng malakas na hangin at ulan. At sa gitna ng unos na yon, may isang babaeng nakatayo. Basang-basa, nanginginig. Pero kahit sa ganitong itsura, taglay pa rin niya ang gandang hindi kayang pantayan ng kahit sinong probinsyana. Leandro? Tawag ng babae. Ang boses niya ay basag, puno ng sakit. Nanigas si Leandro. Samantha? Samantha. Parang tumigil ang mundo ko. Ito siya. Ang babaeng nasa panaginip ni Leandro. Ang babaeng tinatawag niya noong inaapoy siya ng lagnat. Ang babaeng sinubukan niyang hanapin sa Singapore. Wala akong ibang mapuntahan. Humagulgol si Samantha at biglang yumakap ng mahigpit kay Leandro. Patawarin mo ako, Leandro. Patawarin mo ako sa lahat. Natakot lang ako. Natakot lang ako noon. Nakatulala lang ako. Hinihintay kong itulak siya ni Leandro. Hinihintay kong sabihin ni Leandro na umalis na siya dahil may asawa na ito. Kahit peke lang naman ako. Pero hindi siya tinulak ni Leandro. Nanatiling nakababa ang mga kamay ni Leandro sa gilid niya. Pero hindi siya gumalaw para magpumiglas. Hinayaan niyang umiyak si Samantha sa dibdib niya. Ang parehong dibdib na sandalan ko dapat. Dahan-dahan akong humakbang paatras. Wala kang lugar dito, Hazel! Bulong ng isip ko, isa ka lang empleyado. Pasok, narinig kong sabi ni Leandro. Ang boses niya ay mababa. Seryoso. Basa ka na. Inalalayan niya si Samantha papasok sa sala. Doon lang napansin ni Samantha na may ibang tao sa kwarto. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang mga mata namin. Ang mga mata niya ay mapungay, namumula sa kakaiyak. Pero nang makita niya ako, parang may dumaang talim sa mga ito. Saglit lang, isang kurap lang at nawala na agad. Sino siya? Tanong ni Samantha. Humihigpit ang kapit sa braso ni Leandro. Tumingin sa akin si Leandro. Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha niya. Paano niya ako ipakikilala? Asawa? Fiancé? Siya si Hazel, sagot ni Leandro. Umiwas siya ng tingin sa akin. Siya ang nagdadala ng anak ko. Nagdadala ng anak ko, hindi asawa, hindi kaibigan, hindi mahal, kundi container ng anak niya. Naramdaman ko ang pagtusok ng kirot sa puso ko. Mas masakit pala ito kaysa sa inaasahan ko. Kanina lang, akala ko ay may kami. Akala ko ay may nagbago. Pero sa isang iglap, bumalik ako sa pagiging womb for hire. Oh, sabi ni Samantha. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. The surrogate? Binitawan niya si Leandro at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang amoy niya, kahit basa ng ulan, ay amoy ng mamahaling perfume. Ang suot niyang damit, kahit gusot, ay halatang designer brand. Tumigil siya sa harap ko at tiningnan ang malaki kong tiyan. Thank you, sabi niya.
Ang boses niya ay matamis, pero hindi umabot sa mga mata niya ang nangiti. Salamat sa pag-aalaga sa baby ni Leandro. Habang wala ako, parang may bara sa lalamunan ko. Titrabaho ko lang po ito, ma'am. Sagot ko, nakayuko. Of course! Tumango si Samantha. Lumingon siya kay Leandro na ngayon ay nakatayo sa likod niya. Mukhang gulong-gulo ang isip. Leandro, nahihilo ako. Pwede ba akong makahingi ng tubig? Kukuha ako. Mabilis na sagot ni Leandro. Ako na po. Agap ko. Ako na po ang kukuha, sir. Gusto kong tumakas. Gusto kong umalis sa kwartong iyon dahil hindi ko na kaya ang bigat ng hangin. Tumalikod ako at nagmadaling pumunta sa kusina. Pagdating ko sa kusina, napahawak ako sa lababo. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagsasali ng tubig sa baso. Bakit ka nasasaktan, Hazel? Sermon ko sa sarili ko. Alam mo naman ang kontrata. Bawal ma-in love. Bawal umasa. Pero ang hirap diktahan ng puso. Lalo na noong naramdaman ko ang haplos niya kanina. Lalo na noong ipinagtanggol niya ako sa harap ng pamilya niya. Pinunasan ko ang luhang tumakas sa mata ko at huminga ng malalim. Kaya mo to. Ilang buwan na lang. Bumalik ako sa sala dala ang baso ng tubig. Pero napatigil ako sa may hallway. Nakita ko silang dalawa. Nakaupo si Samantha sa sofa at si Leandro ay nakaluhod sa harap niya. May tinitingnan na sugat sa paa ni Samantha. Bakit ka bumalik, Sam? Tanong ni Leandro. Ang boses niya ay hindi galit. Puno ito ng lungkot. Hinaplos ni Samantha ang pisngi ni Leandro. Dahil na-realize ko na mali ako. Iniwan kita dahil akala ko pera lang ang mahalaga. Pero noong nasa Singapore ako, ikaw lang ang hinahanap-hanap ko. Mahal pa rin kita, Leandro. Kahit kailan. Hindi nawala yon. Hindi umimik si Leandro. Hindi siya gumalaw para umiwas sa haplos ni Samantha. Nakatitig lang siya sa mukha ng babaeng minahal niya ng sobra. At sa katahimikan na yon, nakuha ko na ang sagot. Ang pag-ibig, hindi naman basta-basta nawawala. 'Di ba? Lalo na ang first love. Ako ay isang necessity. Si Samantha, siya ang history. Pumasok ako sa sala, sinadya kong lakasan ng yapak ko para mapansin nila ako. Eto na po ang tubig, sabi ko. Inilapag ang baso sa mesa nang hindi tumitingin kay Leandro. Salamat, sabi ni Samantha. Kinuha niya ang baso at uminom. Tumayo si Leandro. Hazel, magpahinga ka na. Gabi na. Masama sa bata ang napupuyat. Opo, sir. Sagot ko. Walang emosyon. Tumalikod ako para umakyat sa kwarto ko. Pero bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang boses ni Samantha. Leandro, pwede ba akong dito matulog ngayong gabi? Natatakot kasi ako kay Eduardo. Please? Huminto ako sa paghakbang sa hagdan. Hinihintay ko ang sagot ni Leandro. Please, humindi ka. Sabihin mong wala ng kwarto. Sabihin mong, sige. Sagot ni Leandro. Sa guest room ka matutulog. Guest room, ang kwartong katabi ng kwarto ko. Umakyat ako ng mabilis, halos takbuhin ko na ang hagdan. Pagpasok ko sa kwarto, isinarado ko ang pinto at sumandal dito. Napahawak ako sa tiyan ko. Baby, bulong ko habang tumutulo na nang tuluyan ang mga luha ko. Parang tayong dalawa na lang ulit. Kinabukasan, bumaba ako ng maaga para magluto ng almusal. Nakasanayan ko na ito. Gusto ko ipagluto si Leandro bago siya pumasok. Pero pagdating ko sa kusina, may tao na. Si Samantha. Nakasuot siya ng silk robe na halatang pag-aari ni Leandro. Nagtitimpla siya ng kape. Ang buhok niya ay magulo sa paraang sexy at mukha siyang bagong gising. Napahinto ako. Good morning po, ma'am. Lumingon si Samantha. Ngumiti siya, pero ibang-iba ang nangiting ito sa ngiti niya kagabi noong nasa harap si Leandro. Ang ngiting ito ay matalim, mapang-uyam. Inilapag niya ang kutsarita at lumapit sa akin. Wala si Leandro.
Kami lang dalawa. Hazel, right? Sabi niya, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na parang dumi ako sa sapatos niya. Opo. Lumapit siya sa akin at bumulong. Ang boses niya ay malamig, parang yelo. Huwag kang mag-ambisyon, sabi ni Samantha. Alam ko kung paano tumingin ang mga katulad mo kay Leandro. Akala mo porket binuntis ka niya, may pag-asa ka na? Napalunok ako. Wala po akong iniisip na ganyan. Tumawa siya ng mahina. Good. Kasi gusto ko lang malinaw sa'yo. Ang katawan mo lang ang kailangan namin. Pagkalabas ng batang yan, basura ka na ulit. Kaya enjoyin mo na ang mansyon habang nandito ka pa. Dahil pagbalik ko sa pwesto ko bilang Mrs. De La Vega, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Iniwan niya akong nakatulala sa gitna ng kusina habang siya ay naglakad palabas dala ang kape para kay Leandro na tila ba siya na ang reyna ng kastilyong ito. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero hindi dahil sa insulto niya, kundi dahil alam kong sa mata ni Leandro, baka tama si Samantha. Basura lang ako na itatapon pagkatapos ng gamitan. Ilang araw na ang lumipas mula nang dumating si Samantha at sa loob ng mga araw na yon, pakiramdam ko ay unti-unti akong nauubos. Ang mansyon na dati ay nagsisimula ng maging tahanan para sa akin ay naging isang malaking entablado na ngayon. At ako ang audience na walang choice kundi panoorin ang love story ni Leandro at Samantha. Nakaupo ako sa gilid ng kama ko, hawak ang isang baso ng gatas. 11:00 na ng gabi. Rinig ko ang tawanan mula sa baba. Ang tawa ni Samantha, malandi, masaya, at ang boses ni Leandro, mababa, kalmado. Inumin mo na to, baby. Bulong ko sa tiyan ko. Pilit na pinatitibay ang loob. Hayaan mo na sila. Malapit na tayong umalis dito. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Uhaw na uhaw ako sa atensyon na dati ay ibinibigay sa akin ni Leandro. Yung mga simpleng tanong niya kung kumain na ba ako, yung paghawak niya sa tiyan ko. Ngayon, lahat ng yon ay wala na. Nakatuon na ang lahat kay Samantha. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Manong Carding. Ija, tawag niya. May awa sa mga mata. Pinapatawag ka ni Sir Leandro sa baba. Dalhin mo daw ang vitamins niya. Tumango ako. Sige po, Manong. Tumayo ako ng mabigat. Kinuha ko ang lalagyan ng gamot. Ito na lang ang silbi ko. Taga-abot ng gamot. Tagaluto. Tagadala ng bata. Bumaba ako ng hagdan. Ang bawat hakbang ay parang paglapit sa parusan. Pagdating ko sa may living room, napatigil ako. Nakabukas ang dim lights. May 2 baso ng wine sa mesa. At sa sofa, nanlaki ang mga mata ko. Nabitawan ko ang hawak kong lalagyan ng gamot. Clatter. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik sa sahig ay hindi sapat para basagin ang eksenang nasa harap ko. Nakahiga si Leandro sa sofa at nasa ibabaw niya si Samantha. Ang mga mukha nila ay magkadikit. Ang mga kamay ni Samantha ay nakapulupot sa leeg ni Leandro. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang pagdampi ng labi ni Samantha sa labi ni Leandro. Parang may pumunit sa dibdib ko. Isang pisikal na sakit na gumapang mula sa puso ko papunta sa lalamunan ko. Dahilan para hindi ako makahinga. Akala ko, handa na ako. Akala ko, tanggap ko na. Pero iba pala kapag nakita mo na ng sarili mong mga mata. Iba pala ang sakit kapag nakita mong ang lalaking mahal mo, hal mo. Oo, mahal mo. Tanga ka kasi, Hazel. Ay hawak ng iba. Narinig kong nagsalita si Samantha. Ang boses, ilang araw na ang lumipas mula nang dumating si Samantha. At sa loob ng mga araw na yon, pakiramdam ko ay unti-unti akong nauubos. Ang mansyon na dati ay nagsisimula ng maging tahanan para sa akin ay naging isang malaking entablado na ngayon. At ako ang audience na walang choice kundi panoorin ang love story ni Leandro at Samantha. Nakaupo ako sa gilid ng kama ko
Hawak ang isang baso ng gatas. 11:11 na ng gabi. Rinig ko ang tawanan mula sa baba. Ang tawa ni Samantha, malandi, masaya. At ang boses ni Leandro, mababa, kalmado. Inumin mo na to, baby. Bulong ko sa tiyan ko. Pilit na pinatitibay ang loob. Hayaan mo na sila. Malapit na tayong umalis dito. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Uhaw na uhaw ako sa atensyon na dati ay ibinibigay sa akin ni Leandro. Yung mga simpleng tanong niya kung kumain na ba ako, yung paghawak niya sa tiyan ko. Ngayon, lahat ng yon ay wala na. Nakatuon na ang lahat kay Samantha. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Manong Carding. Hija, tawag niya. May awa sa mga mata. Pinapatawag ka ni Sir Leandro sa baba. Dalhin mo daw ang vitamins niya. Tumango ako. Sige po, Manong. Tumayo ako ng mabigat. Kinuha ko ang lalagyan ng gamot. Ito na lang ang silbi ko. Taga-abot ng gamot. Tagaluto. Tagadala ng bata. Bumaba ako ng hagdan. Ang bawat hakbang ay parang paglapit sa parusan. Pagdating ko sa may living room, napatigil ako. Nakabukas ang dim lights. May 2 baso ng wine sa mesa at sa sofa. Nanlaki ang mga mata ko. Nabitawan ko ang hawak kong lalagyan ng gamot. Clatter. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik sa sahig ay hindi sapat para basagin ang eksenang nasa harap ko. Nakahiga si Leandro sa sofa at nasa ibabaw niya si Samantha. Ang mga mukha nila ay magkadikit. Ang mga kamay ni Samantha ay nakapulupot sa leeg ni Leandro. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang pagdampi ng labi ni Samantha sa labi ni Leandro. Parang may pumunit sa dibdib ko. Isang pisikal na sakit na gumapang mula sa puso ko papunta sa lalamunan ko. Dahilan para hindi ako makahinga. Akala ko handa na ako. Akala ko tanggap ko na. Pero iba pala kapag nakita mo na ng sarili mong mga mata. Iba pala ang sakit kapag nakita mong ang lalaking mahal mo, oo, mahal mo, tanga ka kasi Hazel, ay hawak ng iba. Narinig kong nagsalita si Samantha. Ang boses niya ay malandi at pilyo. Hindi ka pa rin nagbabago, Leandro. Bulong niya. Alam kong ako pa rin ang gusto mo. Kailangan mo lang ng tagapagmana at ibibigay ko yun sa'yo. Para saan pa ang surrogate na, yan? Kung andito na ulit ako, ang babaeng tunay na nagmamay-ari sa puso mo. Sa sandaling iyon, nakita ko si Leandro. Ang mga mata niya ay nakapikit. Pero hindi siya lumalaban. Hindi niya itinulak si Samantha. Sa halip, hinawakan niya ang baywang ni Samantha na para bang naguguluhan siya sa sarili niyang damdamin. Ang mga salita ni Samantha ay parang asido na tumunaw sa natitirang pag-asa sa dibdib ko. Hindi ako basura lang. Ako ang hadlang. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Pero bago pa man bumagsak ang luha ko, humakbang ako paatras, tahimik. Hindi ko na kailangan ng kahit anong paliwanag. Sapat na ang nakita ko. Hindi na ako aakyat sa taas para mag-impake. Sa kalagayan ko ngayon, hindi ko kakayanin ang magdala ng kahit anong mabigat. Lumingon ako sa grand staircase. Sa gitna ng dilim, sinimulan kong lakarin ang hagdan. Kailangan kong umalis. Ngayon, mabigat ang katawan ko. Ang bawat hakbang ay parang pag-akyat sa bundok. Pero hindi ko naramdaman ang sakit ng katawan ko. Mas masakit ang puso ko. Pagdating ko sa kwarto ko, kinuha ko ang wallet ko. Nandito ang natitirang pera ko at ang ID ko. Kinuha ko rin ang lumang kwintas na pamana ng tatay ko. Ang tanging bagay na nagpapakita na minsan, nagkaroon ako ng pamilya. Tumingin ako sa tapat ng mesa. Nandoon pa rin ang kopya ng kontrata. Kinuha ko ito. Sa halip na basahin, hinawakan ko ang ballpen at sa likod ng kontrata, nagsulat ako ng maikling mensahe. Sir Leandro, salamat sa pagliligtas mo sa buhay ng nanay ko. Bayad na ako sa'yo. Huwag mo na akong hanapin. Wala akong intensyong kunin ang anak mo. Sa inyo na siya. Pero ayokong manatili sa isang lugar kung saan pakiramdam ko ay wala akong halaga. Hindi ko kailangan ng pera mo.
Ang kailangan ko ay ang dignidad ko. Paalam. Hazel. Dahan-dahan, nilukot ko ang kontrata. Kumuha ako ng isang piraso ng papel mula sa printer niya. Isinulat ko ang pangalan niya at ang address ng mansyon. Isinilid ko ito kasama ang lumang kwintas at iniwan sa ibabaw ng kanyang mesa. Pagkatapos, kinuha ko ang natitirang pera sa wallet ko. Huwag mo akong hanapin, paulit-ulit kong sinabi. Iyon ang huling beses na tiningnan ko ang mamahaling kwarto. Tahimik akong lumabas. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. Humakbang ako palabas ng malaking gate ng mansyon. Ang guard ay tulog. Nagsimula akong maglakad sa kalsada. Malakas ang hangin at ulan. Bigla akong kinabahan. Napahawak ako sa tiyan ko. 7 na ang buwan ko. Ang bata ay gumalaw ng malakas. Huwag kang ganyan, anak. Magiging okay tayo. Nagpatuloy ako sa paglalakad, nanghihina. Ang bawat hakbang ay parang may bulto ng bato na nakasabit sa binti ko. Sa kalagitnaan ng daan, nagsimulang umikot ang paningin ko. Ang lamig ng ulan ay tumagos hanggang sa buto ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Ang sakit. Hindi pa pwedeng manganak. Napahawak ako sa isang poste pero masyadong madulas. Ang huling naramdaman ko ay ang pagbagsak ng katawan ko sa kalsadang basang-basa ng ulan. Ang huling nakita ko ay ang mga headlight ng isang papalapit na sasakyan. Hindi ko na kaya. Ang pagkabigo ay isang pamilyar na damdamin para kay Leandro de la Vega. Ang galit, ang pagkontrol. Ito ang mga bagay na pinalaki siyang gamitin. Ngunit ang takot? Ang ganitong uri ng takot ay bago. Isang malalim, nakakapanindig balahibong takot na dumaloy sa bawat ugat ng kanyang katawan. Nang makita niya ang notification mula sa security camera, ang anino ni Hazel na may dalang maliit na bag sa gitna ng malakas na ulan, nagdilim ang paningin niya. Hazel! Sigaw niya. Tumakbo papunta sa kwarto nito. Malamig at walang tao ang kwarto. Tahimik. Walang bakas ng init na iniwan ni Hazel. Ang mga damit nito ay hindi na nakasabit. Tanging ang nakatiklop na kopya ng kontrata sa ibabaw ng mesa ang nanatili. Nanginginig ang mga kamay ni Leandro habang dinampot niya ang papel. Nakita niya ang sulat kamay ni Hazel. Sir Leandro, salamat sa pagliligtas mo sa buhay ng nanay ko. Bayad na ako sa'yo. Huwag mo na akong hanapin. Wala akong intensyong kunin ang anak mo. Sa inyo na siya. Pero ayokong manatili sa isang lugar kung saan pakiramdam ko ay wala akong halaga. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ang dignidad ko. Paalam. Hazel. Napaupo si Leandro sa kama. Ang papel ay halos magusot sa hawak niya. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib niya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ang dignidad ko. Ang kapalaluan. Ang kayabangan. Ang pagkontrol. Ang lahat ng bagay na ipinagmalaki niya ay bumalik sa kanya. Isang malakas na sampal sa mukha. Pinayagan niya si Samantha na bumalik. Pinayagan niyang masira ang mga limitasyon na dahan-dahan niyang itinatayo kasama si Hazel. Ang halik na yon. Hindi niya ito sinuklian pero hindi rin niya agad itinulak si Samantha. Naguguluhan siya sa damdamin niya. At ngayon, wala na si Hazel. Kasama ang anak nila. Hindi! Sigaw ni Leandro. Tumayo at ibinato ang folder sa dingding. Tumakbo siya palabas ng kwarto, pababa sa hagdan, halos madulas. Manong Carding, driver, lahat kayo, hanapin niyo si Hazel. Ngayon na. Utos niya, ang boses ay parang leon na nagwawala. Tumakbo siya palabas ng bahay, kahit malakas ang ulan. Ang lamig ay tumagos hanggang sa buto niya, pero hindi niya naramdaman. Ang takot na mawala si Hazel, ang takot na mawala ang anak niya, ay mas matindi. Saang lupalop siya pupunta? Bulong niya, nakatingin sa walang katapusang kalsada. Sumakay siya sa kanyang kotse.
Walang driver. Siya mismo ang magmamaneho. Binuksan niya ang radio sa pag-asang may balita. Wala. Binuksan niya ang cellphone. Tinawagan ang lahat ng connection niya. Mga pulis, mga kaibigan, mga private investigator, lahat. Hanapin niyo ang isang babaeng buntis. 7 ang buwan. Pilipino. Hazel Ramos ang pangalan. Ngayon din, mag-report kayo sa akin kada 5 minuto. Walang tigil ang tawag niya. Nagmamaniobra siya sa basang kalsada, halos makabanggaan na ang ilang sasakyan. Walang pakialam. Kung mawawala si Hazel, mawawala ang lahat. Ang anak niya, ang tunay na anak niya. Sa gabing iyon, naintindihan ni Leandro ang totoo. Hindi lang niya kailangan ng tagapagmana. Hindi lang niya kailangan ng babaeng magbubuntis para sa kanya. Kailangan niya si Hazel. Kailangan niya ang init na dala nito, ang kapayapaan na hatid ng boses nito, ang katapatan nito, ang pag-aalaga nito sa kanya noong nilalagnat siya, ang tapang nito sa harap ng pamilya niya, ang bawat maliit na bagay na unti-unting pumupunit sa pader na itinayo niya sa puso niya. Naramdaman niya ang sakit, ang pagsisisi, ang paghalik ni Samantha. Hindi ito naramdaman. Wala siyang naramdamang sparks, ni hindi niya sinuklian. Ang lahat ay isang pagkukunwari lamang. Ngayon lang siya nagising. Napatigil si Leandro sa gitna ng kalsada. Naramdaman niya ang pagdaloy ng luha sa pisngi niya. Patawarin mo ako, Hazel. Bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Babawi ako. Hanapin lang kita. Patuloy siya sa pagmamaneho. Ang bawat kanto ay kanyang sinisilip. Bawat gas station, bawat waiting shed, wala. Ang oras ay lumilipas. Ang pag-asa niya ay unti-unting nauubos. Sa isang iglap, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang head of security. Sir Leandro, may balita po kami. May isang sakay ng bus na nakakita ng babaeng buntis, mukhang nahimatay, sa tabi ng kalsada sa Bray, San Jose. Dinala daw po sa isang community clinic. Ang description po, tugma kay Miss Hazel. Parang nabunutan ng tinik si Leandro. Isang pag-asa, isang kislap ng liwanag sa gitna ng dilim. Saan? Saang community clinic? Halos sigaw niya. Sa San Jose Community Clinic po. Ipapadala ko po ang coordinates sa inyo. Mabilis niyang pinatay ang tawag at binuksan ang GPS sa kanyang kotse. San Jose Community Clinic. Huminga siya ng malalim. Hazel, anak ko, darating ako. Gumuho ang mundo ko noong gabing umuulan. Ang mansyon ng mga De La Vega na dati ng malamig ay naging isa ng malawak ngunit hungkag na puntod. Inilibing nito ang lahat ng init na dinala ni Hazel. Ang amoy ng lavender sa kanyang unan ay nanatili, isang malupit na paalala ng lahat ng nawala sa akin. Ang sulat kamay niyang liham, ibinabalik ko na sa iyo ang kalayaan mo. Huwag mo na akong hanapin. At ang 5 milyong pisong tseke na iniwan niya sa mesa ay isang direktang sampal sa aking kayabangan at katangahan. Hindi niya kailangan ang pera ko. Ang kailangan niya ay isang puso na naging duwag akong ibigay. Sa mga sumunod na araw, ang Leandro de la Vega, na kilala bilang makapangyarihang CEO, ay namatay na. Ang natira ay isang lalaking halos mabaliw, wasak, at hinahanting ng multo ng isang babaeng nagdadalang tao sa anak niya. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko. Kinuha ang pinakamahuhusay na investigador. Hinalughog ang bawat sulok ng Maynila, pero para siyang bulang naglaho. Ang panik ay humigpit sa aking dibdib. Unti-unting naging isang nagbabagang galit na handang sunugin ang sinumang nagtulak sa kanya palayo. At natagpuan ko sila. Dala ng aking assistant na si Marco ang isang CCTV footage. Kitang-kita ang palihim na pag-abot ni Tio Eduardo ng isang susi kay Samantha. Ilang oras bago mangyari ang dula-dulaan nila. Sumunod ang isang financial report. Isang malaking halaga ang inilipat mula sa account ni Eduardo papunta kay Samantha. Malinaw ang lahat.
Isang maruming sabwata na binuo ng kasakiman at inggit. Ang desperasyon sa aking dibdib ay biglang naging nagyayelong galit. Pumasok ako sa conference room. Ang itsura ko ay ikinagulat ng lahat, kahit na ng sarili kong ama. Hindi inahit ang balbas, namumula ang mga mata sa kakulangan sa tulog, at gusot ang mamahalin kong suit. Hindi ako mukhang CEO, kundi isang taong kalalabas lang mula sa impyerno. Naunang nagsalita si Tio Eduardo. Puno ng pekeng pag-aalala ang boses. Leandro, ayos ka lang ba, iho? Narinig ko may kaunting problema raw sa pamilya. Pinutol ko siya. Ang boses ko'y paos, ngunit matigas. Tumahimik ka. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sininyasan ko si Marco. Ang malaking screen sa likod ko ay umilaw. Ipinapakita ang CCTV footage. Biglang nagbago ang kulay sa mukha ni Tio Eduardo. Ito ba ang tinatawag mong problema sa pamilya, Tio Eduardo? Inihagis ko ang folder ng mga dokumento sa mesa at nagsiliparan ang mga papel. Ito ang ebidensya na nakipagsabwatan ka sa isang tagalabas para manipulahin ang CEO ng korporasyong ito, para siraan siya at ilagay sa alanganin ang kinabukasan ng tagapagmana ng pamilya De La Vega. Bastos kang bata ka, pinagbibintangan mo ako. Tumayo si Eduardo at hinampas ang mesa, namumula ang muka. Pinagbibintangan? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Lahat ng ginawa mo ay nakadokumento. Nilabag mo ang tiwala ng kumpanya at sinira ang reputasyon nito. Bilang chairman, idinedeklara ko, Eduardo De La Vega, tanggal ka na sa kumpanya. Ang mga share mo ay i-freeze para sa investigasyon. Mga gwardiya, ihatid ninyo siya palabas. Pumasok ang dalawang matipunong gwardiya. Natigilan si Tio Eduardo, na utal. Hindi mo pwedeng gawin to. Pamangkin kita. Isa akong De La Vega. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. Puno ng puot ang bawat salita. Wala ka ng pamilya sa akin mula nang ginawa mo to sa kanya. Natagpuan ko si Samantha sa kanyang marangyang penthouse unit na marahil ay binayaran gamit ang pera ni Tio Eduardo. Nakasuot siya ng isang pulang seda na bestida. May mapagmataas na ngiti nang makita niya ako. Alam kong babalik ka, Leandro. Na-realize mo na kung sino talaga ang para sa'yo. Hindi ba? Nilampasan ko siya at tumingin sa mga ilaw ng syudad mula sa bintana. Nandito ako para sabihin sa'yo na tapos na ang kasunduan ninyo ni Eduardo. Lahat ng account niya ay naka-freeze na. Nawala ang nangiti sa mukha ni Samantha. Anong sinasabi mo? Humarap ako sa kanya at marahil ay nakita niya ang panganib sa aking mga mata. At nandito rin ako para bigyan ka ng payo. Umalis ka sa syudad na to. Umalis ka sa bansang to. At wag na wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Isang hysterical na tawa ang kumawala sa kanya. Bakit? Dahil sa probinsyanang yon? Ano bang meron siya na wala ako? Ako ang nababagay sa mundo mo. Tinanong mo kung anong meron siya na wala ka. Lumapit ako. Puno ng pagkasuklam ang boses. Kahit kailan, hindi ka aabot sa kalingkingan ni Hazel. Mayroon siyang pusong malinis, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera mo. Dala niya ang anak ko, habang ikaw, ang dala mo lang ay kasinungalingan. Inihagis ko ang isang susi sa mesa. Susi ng unit na to. Binili ko na. May 24 oras ka para umalis. Tinalikuran ko siya. Iniwan siyang sumisigaw sa galit at kabiguan. Nakuha ko ang aking ganti, pero ang puso ko'y nanatiling hungkag. Dahil ang taong gusto kong makakita ng tagumpay kong ito ay wala sa tabi ko. Muling bumalik ang desperasyon sa mga sumunod na araw. Walang nangyari sa paghahanap. Naupo ako sa loob ng nursery na inayos ni Hazel. Nakatingin sa bakanting kuna. Ang puso ko'y parang pinipiga. Nagkamali ako. Hindi ko kailangan ng tagapagmana. Siya ang kailangan ko.
Si Hazel ang gusto ko. Gusto ko siyang maging asawa, maging ina ng mga anak ko, maging ilaw ng buhay ko. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Pagod ang boses. Hello? Papasensya na po. Ito po ba ang numero ni Mr. Leandro de la Vega? Isang mahina at alanganing boses ng babae ang narinig ko. Isa po akong nurse sa isang community health center sa probinsya ng Quezon. Tumigil ang tibok ng puso ko. Quezon? Probinsya yon ni Hazel. Oo, ako nga. Sinubukan kong maging kalmado. Nakita po kasi namin ang numerong ito na nakasulat bilang emergency contact sa wallet ng isang pasyente, si Hazel Ramos. Siya po, hinimatay po siya sa daan dahil sa sobrang pagod. Dinala po siya rito ng mga residente. Hindi po maganda ang kalagayan niya. Nabingi ako. Nagdilim ang paligid ko. Nasaan siya? Ibigay mo sa akin ang address. Ngayon din. Hindi ko na hinintay si Marco. Ako mismo ang humarurot palabas ng mansyon, nagmamaneho na parang baliw, habang ang mga luha ay bumabagsak sa aking mga mata. Hazel, huwag kang bibitaw. Hazel, parang awa mo na. Hintayin mo ako. Matapos ang ilang oras ng tila paglipad sa kalsada, narating ko rin ang isang maliit at lumang health center sa isang liblib na lugar sa probinsya, malayong malayo sa mga modernong ospital na kinasanayan ko. Ang amoy ng antiseptic at kahirapan ay nakabalot sa hangin. Ang nurse na tumawag sa akin ang naghatid sa akin. Nasa loob po siya ng kwartong yan, sir. Kagigising lang po niya. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang lumang pintong kahoy na kupas na ang pintura. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang malamig na doorknob. Isang matinding takot ang bumalot sa buong pagkatao ko. Takot na baka hindi niya ako mapatawad. Takot na baka huli na ang lahat. Takot sa kung ano ang makikita ko sa loob. Karapat dapat pa ba akong makita ka, Hazel? Ang paghahanap ni Leandro ay nagtapos sa isang maliit, nakatagong komunidad sa probinsya. Ang tawag mula sa isang nurse ang nagdala sa kanya sa isang lumang health center. Habang papalapit siya sa kwarto, bawat pintig ng puso niya ay tila isang malakas na tambol. Nakita niya si Hazel, nakahiga sa isang simpleng kama, payat at maputla. Ang dating masiglang Hazel na kilala niya ay ngayon ay isang anino na lang. Ang paningin ay tila isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan na matagal na niyang pinipigilan. Hazel! Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinawakan ang malamig na kamay ni Hazel. Patawarin mo ako. Mahal ko. Naimulat ni Hazel ang kanyang mga mata. Gulat sa presensya ni Leandro. May pait sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya. Umalis ka na, Leandro. Hindi mo na kailangan pa ang anino ko. Naroon si Samantha. Alam kong siya ang gusto mo. Hindi totoo yan. Mariing tanggi ni Leandro. Mabilis niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang nakatiklop na papel at isang maliit na velvet box. Walang Samantha, Hazel. Wala na si Samantha. Ikaw lang. Ikaw lang ang palagi kong hinahanap. Ibinigay niya kay Hazel ang papel. Basahin mo. Matagal ko nang pinawalang bisa ang kontrata. Nung araw na naramdaman kong mahal na kita, sinira ko na yan. Hindi kita gusto dahil sa kontrata, Hazel. Gusto kita dahil sa kung sino ka. Sa loob ng kahon ay isang singsing, kumikinang sa ilaw. At ito, para ito sa'yo. Gusto kong pakasalan ka, Hazel. Gusto kong maging ina ka ng mga anak ko, hindi dahil sa anumang kontrata, kundi dahil sa pagmamahal. Tayo ang pamilya, Hazel. Tayong dalawa. At ang anak natin. Nanginginig ang mga kamay ni Hazel habang hawak ang nakanselang kontrata. Ang mga salita ni Leandro, ang kanyang mga luha, at ang singsing ay tila isang panaginip. Ngunit bago pa siya makasagot, isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang tiyan.
Napaungol siya at naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang hita. May dugo. Napaigtad si Leandro. "Doktor! Nurse! Tulong! Manganganak na siya!" Sigaw ni Leandro. Ang boses ay puno ng takot at pag-aalala. Ang kwarto ay napuno ng kaguluhan. Ang sakit ni Hazel ay lumalala. At ang mga mukha ng mga nurse ay nagpapakita ng pag-aalala. Naramdaman ni Hazel ang malakas na pagtulak mula sa kanyang katawan. Naramdaman niyang dumulas ang kanyang hita sa dugo. Maaga siyang manganganak. Niyakap ni Leandro ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. "Dito ka lang, Hazel. Huwag kang aalis." Ang emergency sa health center ay mabilis na kumalat. Agad na dinala si Hazel sa delivery room. Si Leandro, na nanginginig sa takot at pag-aalala, ay pinayagan siyang sumama. Hindi niya alintana ang amoy ng dugo o ang mga instrumentong medikal. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Hazel na pilit lumalaban sa bawat pagtulak. "Kaya mo yan, mahal ko," bulong ni Leandro habang mahigpit na hawak ang kamay ni Hazel. "Kasama mo ako. Hinding-hindi kita iiwan." Ang bawat ungol ni Hazel ay tila sumasaksak sa puso ni Leandro. Pilit niyang pinapalakas ang loob niya. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ilang sandali pa, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa buong silid. Isang malusog na babae. Masayang sigaw ng nurse. Nahulog ang luha ni Leandro nang makita niya ang maliit na nilalang, duguan ngunit perpekto, na ipinasa sa kanya. Hawak niya ang kanyang anak at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pagmamahal na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Higit pa ito sa yaman, sa kapangyarihan o sa anumang kontrata. Ito ang kanyang dugo, ang kanyang pamilya. "Mahal kita, anak," bulong niya habang inilalapit ang sanggol sa mukha ni Hazel. Nakatingin si Hazel sa kanila. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit puno ng kaligayahan. Isang pamilya. Ito ang matagal na niyang pinapangarap. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ng De La Vega ay hindi na ang malamig at tahimik na lugar na dating kilala ni Hazel. Ngayon, napupuno ito ng tawanan ng isang sanggol at ang init ng isang tunay na pamilya. Isang umaga, habang nakaupo sila sa hapagkainan, nag-aalmusal, tumingin si Leandro kay Hazel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Naalala mo pa ba ang kontrata?" tanong ni Leandro habang pinapakain ang kanilang anak na si Angel. Ngumiti si Hazel. "Oo naman, ang kontratang akala ko ay magbibigay sa akin ng pera, ngunit nagbigay pala sa akin ng pamilya. Ito ang tanging kontrata na hinding-hindi ko sisirain," sabi ni Leandro habang hinahalikan ang noo ni Hazel. Ang kontrata ng ating pagmamahalan. Niyakap ni Hazel ang kanyang asawa at ang kanilang anak. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa papel, sa pera o sa obligasyon. Ito ay nabubuo sa pagmamahal, pagpili, at ang tibok ng dalawang pusong nagdesisyong magkasama. Isang litrato ang ipinaskil sa dingding. Si Hazel, Leandro, at si Angel. Masayang magkasama. Ang kanilang mga ngiti ay sumisimbolo sa isang pamilyang binuo mula sa pag-ibig, hindi sa batas. Ang tunay na tagapagmana ng puso ng mga De La Vega ay ang pagmamahalan at kaligayahan na kanilang natagpuan.